gusto nila yang i-tackle at gusto nila ng closure patungkol diyan sa mga tanong na hindi pa nasagot during sa kanilang hearing at most likely masasagot during sa impeachment case or trial. Gusto nila 'yan regardless of the time. Lagyan ng copy sa aming mga colleagues through our GC. But Impeachment. We actually talked about the impeachment complaints here, no? Kasi antique ngayon, nasa Secretary's office pa rin. But if someone will ask you to enforce a complaint, Well, kasi yung filing of the complaint, the contents of the complaint, the substance of the complaint is one thing, and the other thing is the endorser. No? Kung sino yung mag-endorse, tingnan kung ano naman ang complaint. Kapag walang laman, at hindi naman Okay. Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po ulit dito sa ating Youth on Tabunan PH mga kababayan. And nandito naman po tayo para sa panibagong reaction video natin mga kababayan. Itong balita na ito mga kababayan, patungkol sa impeachment case na final ng Kabayan Black mga kababayan. At itong mga kongresista hindi na naniniwala dito kay Franz Castro mga kababayan. At ito tingnan ninyo. Hilain mo, no? For how many weeks sinasabi ng mga Kabayan Black, lalo na nito si Franz Castro, na ready na. Marami nang i-endorse ng impeachment case versus Sara Duterte. Marami ng kongresista at sa isang video natin, na-present din natin kung anong ginagawa ng mainstream media ngayon mga kababayan tungkol dyan sa impeachment case. Again, hindi po tayo natatakot dyan sa impeachment case versus Sara Duterte mga kababayan. Okay, kasi alam naman natin na handang-handa na. Again, 2023 pa mga kababayan, naghanda na si Sara Duterte dito sa pina-file nila na impeachment case. So more than a year na yung preparation nila. And again, nakita naman natin doon sa mga hearings nila na wala talagang napatunayan. At ito, last month, nung nag-files yung Makabayan Black, si Franz Castro nagsasabi na, maraming mag-i-endorse at iba pa, mga kababayan. Di ba? Kung natatandaan nyo, ito, may papakita ako. Ito, 1 month ago ito matapos nag-file ng impeachment case. Ito, matapos mag-file ng impeachment case. Mayroong ginagawa si Franz Castro or itong Makabayan Black para nga mag-shortcut yung process ng impeachment case. Ito nangangalap. Last month pa ito nangangalap ng perma. Pero anong nangyayari ngayon mga kababayan? Yung mga congressman, ang dami nang nagbagong tono. Patapos lang ng Pasko at New Year mga kababayan, nag-iba na ng tono mga kababayan. Okay? So, I don't know kung hindi natin alam mga kababayan kung ano nangyari dito. Baka mayroong ibang gapangan na nangyari during the Christmas break. Baka kulang yung budget ng Makabayan Black para i-convince yung mga kongresista na pumirma doon sa impeachment case. Baka malaki yung budget ng ibang side, mga kababayan. Okay? Sinong ibang side? Side ni Bongbong Marcos kasi nga kunwari ayaw ni Bongbong Marcos sa impeachment case. Kasi nga ayaw niya ng impeachment case kasi most likely babalik ito sa kanila. Kay Bongbong Marcos, kay Lisa Marcos at kay Martin Romualdez. Alam ng mga tao na ganyan yung mangyayari. Okay? So again, kaya nga hindi tayo natatakot kasi alam natin, ini-expect natin na based on evidence lang talaga, most likely ipabawalang sala hindi talaga ito mai-impeach si Sara. Ito, tingnan natin itong balita na ito mga kababayan. Ito, again, 1 month ito. Tingnan natin kung anong sinasabi dito ni Franz Castro. Kasi nga, wala nang nakikinig dito kay Franz Castro. Most likely, wala na rin naniniwala dito na
mga congressman unless dun sa dalawang kasama niya or tatlong kasama niya dun, yung si Brosas at saka yung mga kasama niya si Brosas at saka si Raul. O si Raul, Raul Manuel mga kababayan. Ito pakinggan natin from Gym Integrated News. Ito. By the way, bago natin i-play mga kababayan, paki-like and share ng video natin and then paki-subscribe na rin mga kababayan. Maraming salamat nga po pala. Umabot tayo ng 700 at more than 700 pa yung subscribers natin. Ngayon mga kababayan, mag-goal tayo. Mag-goal ulit ako. May bago akong goal ngayong 2025 na sana po abot po tayo ng 1,000 subscribers. Hindi ko po yan kayang gawin at maabot kung hindi po sa tulong ninyo. Yun nga po, kisuyo. Yan nga po yung pakisuyo ko na kung pwede, i-subscribe para po matulungan nyo ako na maabot itong goal ko na 1,000 subscribers for 2025. Okay, eto po, kinggan natin. Nangangalap na ng pirma ng mga kongresista ang makabayan block sa Kamara para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kaninang umaga, pinost ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa group chat nilang mga kongresista ang counter ng impeachment committee. Tingnan niyo mga kababayan ha, ano sinasabi? Pinost ni ACT Teachers Franz Castro yung copy ng impeachment case doon sa group chat ng mga congressmen. Again, palagi nilang sinasabi na hindi sila nag-uusap. Probably pwede din naman na hindi sila nag-uusap face to face. Baka yun yung sinasabi nila. Pero, posible, nag-exchange information sila, nag-uusap sila doon sa group chat. Kasi yung tanong nga lang, nag-uusap. Hindi naman tinanong, anong pinag-usapan niyo sa group chat. Di ba? So, limited lang dun sa parang interpretation face to face. At ito na nga, Franz Castro, binuking itong mga kongresista na may group chat ito sila. At ito, nag-send siya ng copy. Last month pa ito, mga kababayan ha. Again, last month pa ito. Nag-send siya ng copy ng impeachment case sa kanilang group chat. Ito, pakinggan natin si Franz Castro. Na inihain ng mahigit 70 ordinaryong mamamayan at inendorso ng makabayan block. Bibigay lang ng copy sa mga colleagues through our GC para Di ba? Nagbigay sila ng copy through GC or group chat. Basically, again, kahit anong deny ng mga kongresista mga kababayan, ito si Franz Castro, binulgar, binuking, na may copy na sila kasi nag-send ito ng copy ng group chat. Well, sabihin na natin yung iba, hindi nga nag-download, hindi ka nagbasa. Pero most likely, merong nagbasa niyan, mga kababayan. Di ba? Ito po patuloy natin. mapag-aralan na. And then on Monday nung nabasa na nila, sila ay sang-ayon na at gusto nila mag-endorse. So, pirma na sila doon sa ibigay namin form. 106 ang target ng makabayan block. Mga kababayan na, again. Last month pa ito, most likely December ito. So, I think December, kung tama yung pagka-remember ko, December 4, nag-file ng impeachment case, yung first impeachment case, at eto na nga, nag-send ng copy si Franz Castro doon sa kanilang group chat para mabasa nila and by Monday magkapirmahan na at ma-speed up na yung impeachment case. So, yan nga yung first na plan kasi pag maaabot ng 103 or 106 na pirma, then speed up na yan. Wala nang hearing yan. Ngayon mga kababayan ako, ito na, pakinggan na natin kung ano ng mga sinasabi ng mga kasama na Congressman ni Franz Castro. Ito ngayon mga kababayan, ngayon ito, 10 hours ago ito. January 15 ito mga kababayan, ito pakinggan natin ha. Hindi
tutuloy sa impeachment? Hindi makaka Actually, papunta ko rin sa lupo ko siya magka isang floor lang ipag-iba. Nag-usap naman kami. Ako naman, personally, hindi naman sayang yung efforts kasi ang dami po natin na naungkat. At syempre, hindi pa naman totally tapos yung investigation sa yun. Marami pa po tayong pwedeng ituloy at investigahan. Pero again, coming from the majority, I will take may leadership of the majority which I respect. Doon po magagaling yung sa side naman. Pero sa efforts mo lang ginawa ng Congrong and yung mga investigation sa Committee on Good Government. Wala pong masayang kasi meron po tayong recommendations at meron po tayong mga gagawin actions about it. So basically mga kababayan, yun nga yung tinanong, baka kung hindi mapustro yung impeachment, baka masayang lang. So basically sinasabi nito nga dito ni Ortega na, well, kung hindi mapustro yung impeachment case, most likely hindi rin naman sayang kasi meron nga silang recommendations as a result ng kanilang mga hearing. So dito sinasabi niya mga kababayan, ito wala itong pakialam sa final na impeachment case nila ni Franz Castro at ng Makabayan Black. So, kailan? Most likely, it could be nabasa na niya. So again, ito mga possibility ito. It could be during the break, nabasa niya, could be hindi siya agree doon. Hindi nga lang niya masabi ngayon kasi konsulto na din yan sa Kabayan Black. And, or it could be, kasi nga nag-rally no Monday yung INC, baka it could be natatakot din ito. O pwede rin naman talagang hindi rin niya dinownload, hindi rin niya binasa. Okay? But again, isipin yung mga kababayan, kasamahan mo sa Congress, your honor yung tawagan nyo dyan. Nag-send ng information, documents sa group chat nyo, sinasabi, basahin nyo. Ikaw, kung may respeto ka sa kasamahan mo, your honor nga yung tawagan nyo, hindi mo ba yan babasahin? Hindi mo ba yan ida-download at babasahin at i-evaluate? Diba? May oras pa po siguro pero very slim na yung timeline. Pero again, abangan natin, meron pang mga ilang weeks, 4 weeks bago tayo mag-break at saka start ng campaign ng local election. So, I think we have time. Sir, just to clarify na kung after initial hindi pa talaga. Feeling ko nga, hindi pa tayo nag-resume. Parang nag-break pa tayo. Di mo mga kababayan? Ito na reply niya. Hindi pa nga niya nababasa. Well, kayo na mag-interpret dyan. Hindi pa nga niya nababasa. It could be hindi niya nababasa or it could be nabasa niya, hindi lang siya agree kasi nga parang weak yung argument or it could be agree siya doon sa sinasabi or it could be agree siya doon sa sinasabi ni Bongbong Marcos huwag ipatuloy yung impeachment or baka may natanggap ito na galing doon sa Malacanang kasi nga nag-meeting sila doon. Hindi lang natin alam kung anong agreement or meeting nila doon bago nag-break. Kaya ito na yung mga tono nila mga kababayan. Ito na yung tono. Di ba? Nag-iba-iba na. Pero again, tandaan, itong issue. Again, I am supporting. Sabihin ko na sa inyo mga kababayan, sinasabi ko din ito sa previous video natin. I'm supporting Sara Duterte. Kasi nga, so far sa nakikita ko siya lang talaga ang matapang na pinupuna yung mga kalokohan na ginagawa ng gobyerno ngayon. I'm supporting her. Pero hindi ako natatakot na matuloy ang impeachment case. Again, yung impeachment case sinasabi, hindi ko sinasabi na gusto ko ma-impeach si Sara, but gusto ko matuloy yung impeachment case kasi nga para magkaalaman na mga kababayan. Kasi most likely lalabas dyan na itong mga kongresista na nag-file at pumirma ng impeachment case, makikita na hindi talaga ito objective. Hindi ito tumitingin based doon sa evidence. Kasi nga lalabas yung mga katotohanan.
Plus yung mga katotohanan. Ito, yun nga, palaging sinasabi ng Makabayan Black na nilustay yung confidential funds. O, bakit mo gagamitin yung word na nilustay? In the first place, hindi mo nga alam kung saan ginamit. Di ba? Ang daming public officials na merong budget at confidential funds na most likely naubos din. O bakit hindi nila gamitin yung term para sa lahat? Di ba? Oo, di ba? Kasi, ano mo, nilustay. Bakit ginagamit mo yung term na yan? So in the first place, wala nga kayong na-prove kung nilustay nga ba. Di ba? So, again, lalabas at lalabas din yan. Babalik din yan sa mga kongresista. Ito, natatakot na ito sila. Again, file nyo yan. Kung may mga supporters dito ng Makabayan Black, again, file nyo yan. File nyo yung impeachment case na yan. Para again, magkaalaman na tayo. And again, para malaman din natin kung sino yung mga kongresista na pipirma dyan. Para malaman ng mga tao. Tingnan natin kung anong mangyayari. Diba? Ito, pagpatuloy natin kasi meron pang ibang mga kongresista, mga kababayan na ito sinasabi. Again, napakita dito, pinoprove dito ni, sino ba to? Ortega. Pinoprove dito ni Ortega na hindi niya pinansin yung sinend ni Franz Castro na copy ng impeachment case na sinubmit nila. Ito, pagpatuloy natin. So again, if I do most of you have my numbers naman. Nag-inom naman during the actually, nagkaso nga ako ngayon. Pero nasa punto ako, wala talagang nare-receive. Wala dahil na-bring ang name ng young guys. Wala talaga. Ngayon ko lang narinig yun. So, hindi ko alam kung may katotohanan yan o hindi ko rin alam kung merong susulong talaga na pang-apat na impeachment. Pero yung mga parts O, di ba? Kahit nga pang-apat impeachment, hindi nila alam ang kababayan. na pag-usapan recently ng impeachment complaint. No, we never talked about the fourth impeachment. We actually talked about the impeachment complaints yet, no? Kasi I think ngayon nasa Secretary's office pa rin yan. But if someone will ask you to be worse, Well, kasi yung filing of the complaint, the contents of the complaint, the substance of the complaint is one thing, and the other thing is the endorser. Kung sino yung mag-endorse, titingnan din kung ano naman. Kapag walang laman, hindi naman dapat na-endorse, ito hindi ba endorse? Kababayan, ano na to? Ang iba ng tono si Barbers. Di ba, mga kababayan? Ang sabi ni Castro, nagbigay na ng copy doon sa group chat. Sinasabi din, dalawa ng kongresista na nagsabi, ito si Ortega at ito si sino ba to? Ace Barbers na wala pa silang copy, wala silang natanggap. Ito, mga kababayan. Anong ibig sabihin na to? Wala na talagang naniniwala dito kay Castro. Kahit kasama niya ng mga kongresista, mga kababayan, hindi na rin naniniwala sa kanya. Akalain mo. Diyan sa hearing, nag-a-appear pa kayo dyan. Sasabihan pa kayo ng pareho pala tayong iniisip, pareho pala tayo ng line of thinking, then appear kayo dyan, then nagtatawanan. And yet, ito, nagtatawagan kayo ng Your Honor, Mr. Chair. Ano nangyari ngayon? Bakit wala nang kikinig or naniniwala sa inyo kay Franz Castro? Yung dalawa na lang, si Brosas at si Raul Manuel. Alam naman ng lahat ng tao kung bakit magkakampi yung tatlo eh. Apat pala sila, yung isa basta yung may isa pa yung Akbayan. Kalimutan ko pangalan. Alam naman natin kung sino yan sila. Sila na lang nagkakampihan dyan. Yung iba, wala na. Again,
Pirmahan nyo yan. Pirmahan nyo yan. Kasi kung hindi nyo yan pipirmahan, again, Ortega is barbers. Kinig kayo kay Franz Castro, pirmahan nyo yung impeachment case para magkaalaman na. Again, hindi kami natatakot sa impeachment case. File nyo yan para everyday may hearing, makikita namin yung mga katotohanan at makikita namin kung gaano kayo kabulok, gaano kayo katanga. So, kasi nga, i-endorse ka, hindi naman klaro yung argument, wala namang klarong ebidensya. O di ba? Hindi pagdating diyan sa impeachment hearing sa Senado, pag ladlara na ng ebidensya diyan, saan babalik yan? Hindi diyan sa Congress, o bakit na-endorse ito from Congress, walang klarong ebidensya, di babalik din yan sa inyo. Ngayon, kung hindi nyo yan pipirmahan, ibabalik din yan sa inyo kasi nag-hearing kayo dyan, sinasabi niyong in aid of legislation, and yet ngayon, may aksyon na ginagawa, wala rin kayong ginagawa. O may nagawa ng ng action, itong Makabayan Black, nag-file na nga ng impeachment case kasi nag-hearing kayo dyan, and yet hindi nyo sinusuportahan. Parang naglolokohan kayo dyan. O, kahit anong gawin nyo dyan, Congressman, ipirma kayo, laglag kayo dyan. Kapag hindi kayo pipirma, laglag din kayo dyan. Kung ako sa inyo, since wala na, trap na kayo, pirmahan nyo na lang yan. Pirmahan nyo na lang yan. O, bahala na si Batman dyan. Sige, panindigan nyo na yan. Nung una, for how many months? Ang tatapang nyo. And yet, ngayon, di ba? Palipit ng eleksyon, nag-rally na yung INC, interpretation nyo nga, parang pinagtutupan si Sara. So, ba't nag-iiba yung tono nyo? Sige na, pirmahan nyo na yan. So, I think meron pa, pakinggan po na natin. Sir, under topic ko na. Sure. Dito na. Sir, baka gusto mo, pwede ka mag-comment kasi Vice President Duterte is seriously running for President 2028 and saying that she cannot sitting down. So, mga kababayan, again, yun na nga, ito, mga kababayan, parang, let's isipin yun, like, congressman nga, kasama nyo yan dyan, plenary, kasama nyo sa hearing, kasabay nyo kakain, nagtatawagan kayo ng Mr. Chair, Your Honor, bigay siya ng copy ng impeachment case doon sa group chat nyo, nag-request siya sa inyo na basahin para by Monday may pipirma na, and yet, 1 month after, mga kababayan, ano na nangyari? Ito na mga sinasabi ng mga kasama mo. Ito na yung mga pag-deny nila. Kunwari, wala silang natanggap. Kunwari, walang nabasa. Sino nagsisinungaling ngayon? It could be yung sinasabi ni Franz Castro, hindi totoo yun na nag-send ng group chat. Yung nag-una siyang nagsabi, nag-send ng group chat. Expect tayong lahat, nag-expect, no? Sige, ito. By 2025, may impeachment hearing dyan sa Congress. And yet, ano na nangyari ngayon? Bakit nag-iba na? Ito, mga kababayan, ito talaga makikita mo dito. Kung talaga, tingnan natin ito kung talagang totoo itong mga sinasabi ng mga congressman, they are for accountability,
they are for accountability, dapat pirmahan nila yung impeachment case. Dapat push through nila yan. Kasi lahat tayo mga supporters ni Sara Duterte, okay naman dyan sa impeachment case. Kaya nga, para merong closure. Para malalaman natin, para hindi rin tayo hanging. Kasi pag tinitira si Sara Duterte na walang sinabi or hindi sumagot tungkol dyan sa confidential funds, hindi mawawala yung issue na yan. Kaya okay na rin sa atin na matuloy yung impeachment case, magka-hearing at magkalabasan ng information, malalaman ng taong bayan kahit malalaman ng mga anti-Duterte, yung hindi sumusuporta kay Sara Duterte at yung naniniwala sa mga congressman at pati na rin sa mga supporters ni Sara Duterte. Para malaman natin magkaroon ng closure. Para by next time na sasabihin ng mga anti-Duterte na or yung mga kumakala hindi naniwala sa mga Duterte, lalo na kay Sara, pag sasabihin nila na hindi niya sinagot yung na kung nasaan yung confidential funds, at least impeachment hearing, nasagot niya doon, may ipapakita tayo. Diba? Pero ito nga, makikita natin dito mga kababayan, itong mga congressman, most likely masasabi natin na karamihan sa kanila na ang iniisip ay yung kanilang political career. Kasi karamihan natatakot na pumirma kasi baka hindi mananalo ngayong darating na eleksyon, ngayong May 2025 election. Itong Makabayan Block, alam naman nila na parang alam nila na alam na ng mga tao kung sino sila. So parang tanggap na nila kung ano yung mangyayari. Diba? So parang alam na nila yan. Well, hindi natin masasabi na lahat alam, pero yet meron pa ring naniniwala sa kanila. So, meron pa naman din silang membro dyan lalo na sa grounds na pumapasok sa mga classrooms, nag-i-invite, nagpo-convince ng mga tao. Well, alam natin yan. Yung mga kakilala tayo sa mga state universities na ginagawa yan. Okay? So yan yung mga ginagawa nila. Kaya still, may expect pa rin tayo na may pupoto dyan sa mga party list ng Makabayan Block. Still, posible makapasok pa rin yan. Pero itong mga tumatakbo for senador, mga members ng Makabayan Block, well, most likely, based on surveys, ako papaniwalaan talaga natin itong survey na ginagawa nila. Again, honestly, hindi ako naniniwala eh. Pero again, pag paniniwalaan natin yan, most likely, ang layo eh. Kasi pinapaniwalaan ko yung mga naririnig ko dito sa daan sa mga tao na nakakasalamuha ko, mga kababayan. And yet, ito nga, galit na galit sila dito sa mga ginagawa ng Makabayan Block at ng kung ano mang grupo ito konektado. Kasi nanggugulo lang ito eh. Nanggugulo lang ito. Kaya nga, ito. And yet ito, kaya nga sinasabi ni Ortega na, well, slim na yung time kasi ilang weeks na lang mag-i-election na or magka-campaign na. Again, kung talagang gusto nila yang i-tackle at gusto nila ng closure patungkol dyan sa mga tanong na hindi pa nasagot during sa kanilang hearing at most likely masasagot during sa impeachment case or trial, gusto nila yan regardless of the time. Kasi kung inisip mo talaga ang kapakanan ng mga bayan, gusto mo talaga ng accountability, ito nga sinasabi nila, accountability, iiwanan mo yung campaign. Hindi mo yan uunahin mo yung kapakanan ng bayan. Kasi nga hinahanap mo accountability, di ba? Bakit mo iiwan yan at uunahin mo yung campaign? Hindi,
mas interesado ka sa political career mo. Kaya nga pala, hindi nyo may endorse yung impeachment case. Klarong-klaro na kayo mga congressmen na ito. Again, mga kababayan, huwag po tayong matakot sa impeachment case. Tayong mga sumusuporta kay Sara Duterte, huwag po tayong matakot. And para sa mga nanonood na naniniwala dito sa mga congressmen na ito, lalo na sa Makabayan Black, well, again, respeto namin kayo. Kaya nga, okay sa amin na magkaroon ng impeachment trial para lahat tayo magkaroon ng closure. Kaisa tayo ng paniniwalaan. Kasi ngayon, kung naniniwala kayo sa mga congressmen na ito, na nilustay, kasi yun yung term nila, ni Sara Duterte yung pondo, confidential funds, hindi namin kayo masisisi kasi nga, hindi naman tinanong ng mga congressmen yung mga taong gumamit ng confidential funds, yung dalawang police, yung dalawang security. Yun nga, hindi namin kayo masisisi. So, again, respeto namin kayo. Kaya, sa impeachment hearing, may expect tayo na masasagot na yan. Kung masasagot yan with evidences, at least magkakaroon tayo ng iisang paniniwala kung anong nangyari dyan sa confidential funds, mga kababayan. Okay? So again, dito na lang. Paki-like and share ng video na ito para malaman din ng iba at magkaroon din sila ng idea kung anong mga nangyayari dito. And then yung pakisuyo ko mga kababayan na paki-subscribe sa video natin, sa channel natin para aabot tayo ng 1,000 subscribers. Okay, dito na lang po muna tayo mga kababayan. Maraming salamat sa inyo at magandang araw.